Gusto mo bang mabuhay? Ibigin mo ang pinakamahalaga sa iyo, ang puso ng iyong minamahal. Gusto Montag bang makipagkasundo sa akin? Ika-4 na taon ko kasama si Fu Tingshi. Bukas, araw na ng pag-uusap natin tungkol sa kasal. Kumuha ka ng marriage certificate kasama si Song Nankiao. Wala ka bang paliwanag sa akin? Tingshi, huwag mong sagutin. Huwag kang magulo. Hello Nagyao, ano ang nangyari? Pasensya na, hindi ko sinasadyang may padala ang wedding photos natin. Kay Jing Chue, nagalit ba siya? Nagdulot ba ako ng problema sa inyo? Ako. Nagyao, ano ang nangyari sa'yo? Huwag mo akong takutin. Ginoong Fu, halika kagad. Nawalan ng malay si Nagyao dahil sa pagkakasala. Sige, pupunta na ako. Nawalan ng malay si Nagyao dahil sa pagkakasala. Kailangan kong puntahan siya ngayon. Hindi stable ang emosyon mo. Baba ka, hahanap ako ng sasakyo para sa'yo. Ganitong oras ng gabi, iiwan mo ako dito. Bumaba ka, huwag mong sayangin ang oras. Hindi ako pupunta sa ospital para kay Song Nankiao. Pwede mo ba akong ihatid pabalik sa lungsod? Mula nung ako ay 18 taong gulang, nahumaling ako kay Fu Tingshi. Pero kahit naging girlfriend niya ako, ganito pa rin siya. Kalmado, malamig, akala ko ganito talaga siya. Hindi lang siya marunong magpahayag ng pagmamahal. Hanggang sa... Ano lang nag-aslaro siya? At dinala si Song Nankiao. Hipan mo lang, okay na. Tingsha, Sino siya? Siya si Lo Jingtsue, nabanggit ko na sa'yo. Ang gabi na, aalis ka pa? Wala na sa usap. Kailangan kong pumunta. Ay, pero nangako ka sa akin na sasamahan mo ako sa birthday ko. Akala ko hindi ka marunong magromansa, ayaw mo lang talaga. Ibigin ako. Ang 4 na taong pagmamahalan natin, para na lang akong nagpakain sa aso. Fu Tingshi, tapos na tayo. Gusto mo bang mabuhay? Gusto mo bang makipagkasundo sa akin? Ibigin mo ang pinakamahalaga sa iyo, ang puso ng iyong minamahal, at ipagpalit sa akin ang iyong love thread. Kapag natapos ang kasunduan, mawawala ang lahat ng pagmamahal mo at sa hinaharap. Hindi ka na muling magmamahal sa kahit na sino. Ikaf. Gusto Montag ba? Gusto ko. Kamusta ka na ngayon? Masakit pa ba? Tingshi, pasensya na, nabala kita ulit. Ang late na ng oras nang tawagin kita. Baka magalit si Yingxue? Magpahinga ka na, huwag mo siyang isipin. Mamaya, ako ang sasamahan mo. Ziege. Ikaw. Gusto ko. Ano ba to? Ano ang nararamdaman ko? Parang may nawala, isang bagay na napakahalaga. Ano kaya yun? Nawala ang pag-ibig, nawala ng kakayahang magmahal. Sa wakas, hindi na ako nagmamahal. Nanay, tatanggapin ko ang arranged marriage. Jingxue, kasal ka sa anak ng pamilya Su. Huwag mong kalimutan ang usapang pag-asawa. Matagal ka naming pinalaki, oras na para magbalik. Utang na loob sa amin. Sige, alam ko na. Luo Yingxue, nanalo na naman ako.
Hindi ka pa nagpapatalok ng mansanas para kay Tingshi. Kawawa ka naman. At isa pa, kasal na kami ni Tingshi. Huwag mo na siyang guluhin. Huwag kang third party. Huwag kang mag-alala, hindi ako katulad mo. Lalaking may asawa. Hindi ko titignan kahit isang beses. At saka, binabati kita sa iyong tagumpay. Sana kayo ni Fu Tingshi ay magtagal. Lu Jingsu, alam mo mahina ang katawan ni Nagyao. Nagpadala ka pa ng mensahe para sirain siya. Grabe ang sama mo. Mahina ang asawa mo, pati puso niya. Sabihin mo sa kanya, na i-delete niya ako para hindi ko na siya maistorbo. At kung gusto mong gumaling agad ang asawa mo, huwag mo na akong hanapin. Sisiguraduhin ko walang sakit siya. At mabubuhay ng matagal. Lu Jingsu, ang tapang mong ibitin ang tawag ko. Tingshi, kasalanan ko ito. Masyado akong makasarili. Dapat hindi kita pinilit na pakasalan ako. Kaya nagkaroon ng lamat sa pagitan mo at ni Jingchui. Pupunta ako sa kanya ngayon para magpaliwanag. Huwag mo na siyang intindihin. Si Lu Jingsu talagang baliw ang ugali. Palaging galit. Hindi ako lalapit sa kanya. Pagkaraan ng ilang araw, siya mismo ang lalapit sa akin. Luo Yingsu, ikaw pala ang napili para mag-blended. Alam ko nang ikaw ito. Hindi kita pababayaang maghintay ng ganito katagal. Su Wayne yan. Ang mortal na kaaway ni Fu Tingshi. Ang notorious na prinsipe ng pamilya Su. Kung makikita ni Fu Tingshi na ako ang ipapakasal sa kanya, baka mabutas ang bagay niya sa galit. Kamusta? Ako si Lu Jingsu. May mall ba malapit dito? Bilhin mo kung ano ang gusto mo. Kaya ngayon dumating ka para magpakasal. Ikaw at SI Futingshire. Hiwalay na kami. Huwag kang masyadong malungkot. Pag nakalimutan mo ang maling tao, makikilala mo ang tamang tao. Tamang tao. Hindi mo ba alam ang ugali mo? Pero ngayon wala na akong nararamdaman, hindi na ako magmamahal ng kahit sino. Gamitin ang hindi umiiral na bagay para bayaran ang pamilya. Ang sinasabi mong utang na loob, napakamura. Alam nating dalawa ang sitwasyon natin. Kung wala kang tutol ang kasal ng ating pamilya, ay maaaring ituloy. Pagkatapos ng kasal, kahit anong gawin mo sa labas. Wala akong pakialam. Kumain na ako, bahala ka. Aalis na ako. Hindi Pag ikinasal ka na, tignan natin kung ano ang gagawin ko sa'yo. Pero isipin mo, kukunin ko ang babae ni Futingshi. Naiisip ko pa lang, masaya na ako. May sasabihin akong nakakagulat na balita. Si Luo Yingsu talaga, ang babae ni Futingshi. Nagpakita sa mortal na kaaway niya. Sisuhuain niyan para magpakasal. Hakahong ito ay pang-tubig at apoy. Toto ito. Direkta kong narinig kay Su. At malapit na siyang magpakasal kay Luo Jingchui. Ang ganda ni Luo Jingchui. At ang katawan niya, hindi pinahalagahan ni Futingshi. Sa huli, magiging pagsisisi niya. Hindi ko alam kung ano ang nararamdaman ni Futingshi. Pag nakita niyang ang girlfriend niya ay ikakasal sa iba. Bigyan sila ng leksyon, walang dapat takasan. Oo. Hoy kuya, wag. Ang ganda ni Luo Jingchui. Hindi pinahalagahan ni Futingshi. Sa huli, magiging pagsisisi niya. Hindi ko alam kung ano ang nararamdaman ni Futingshi. Pag nakita niyang ang girlfriend niya ay ikakasal sa iba. Imposible si Su Wayne yan ay. Isang tunay na masamang tao, alam ng buong Jingnan. Alam ni Lu Jingsu. Siya ang mortal kong kaaway. Ito ay tiyak na kanyang paraan para galitin ako. Lu Jingsu, alam mo ba? Ang iyong laro ay napakapangit. May sira ka ba? Anong pinagsasabi mo? Huwag mong isipin na kapag sinabi mong hindi mo alam, ay patatawarin kita. Futingshi. Ikaw at si Song Nankiao ay nagpakasal na. Kasal na kayo ngayon, wala na tayong koneksyon. Huwag mo na akong guluhin pa. Sige, kung maghihiwalay, tapusin na natin ng maayos. Bukas, puntahan mo ang aking bahay at kunin ang iyong mga gamit. Sige, bukas ng umaga pagkatapos mong pumasok, pupunta ako para kunin ang mga gamit. Hindi kita istorbohin. Bilisan mong magbigay ng pwesto kay Nankiao. CJ, Lu Jingsu, huwag mong isipin na alukin kita. Gusto kong makita kung hanggang kailan ka magtitiis. Hoy Jingchui, nagustuhan mo ba ang singsing na ibinigay ko? pagkatapos ng 5 minuto, puntahan mo ang bahay ni Futingshi. Luwag ng amore. Zeno? Bahay ni Futingshi? Sige.
Gusto ko talagang makita ang kanyang mukha kapag nagagalit. Ako na ang mag-aayos ng mga gamit, ituring mo na lang akong hangin. Yingsue. Jingsue, bumalik ka na. Bakit suot mo pa rin ang aking pajama? Nakakadiri. Hindi ko sinabi sa iyo ang tungkol sa pagpapakasal namin ni Tingshi. Baka nagkakamali ka. Hindi ko sinasadya na agawin si Tingshi sa iyo. Kung labis kang nababahala, pwede akong makipaghiwalay kaagad kay Tingshi. Kasal na kayo ni Futing Shi. Mag-asawa na kayo, bumalik ako ngayon para. Kunin ang aking mga gamit, 5 minuto lang, tapos na at aalis na ako. Sa hinaharap, hindi na ako muling. Lilitaw sa harap mo at ni Futing Shi. Akyat ako para magpaliwanag sa kanya. Luo Yingsue, sabihin Montag. Ilang taon mo nang hinahabol si Futingshi? Anong Zebi? Kung hindi ka mehel, hindi ka mehel. Tingnan mo ako, kailangan ko lang magpa-cute. At nagpakasal na kami, nga pala, noong araw na nagpakasal kami. Parang birthday Montag PA yun a. Song Nang Kiao, huwag mo akong ituring na. Kalaban mo, hindi ako tulad mo, hindi ako masamang tao. Anong pinagpapanggap mo, Luo Jingchue? Sasabihin ko sa iyo, huwag mong isipin na kay Futingshi. Gamit ang iyong laro, babalik siya sa iyo. Huwag kang masyadong mayabang. Bahala ka na sa isip mo. Sabihin mo kapag may nangyaring aksidente. Si Futingshi ba ang maniniwala sa iyo o sa akin? Tang. Yingsue. Okay lang ba si Nang Kiao? Huvak. Lu Jingsu. Humingi ka agad ng tawad kay Nang Kiao. Tingshi. Huwag mong sisihin si Jingchue, hindi niya sinasadya. Nakasakit ka na nga, ayaw mo pang humingi ng tawad. Sobrang spoiled na kita nitong mga nakaraang taon. Futing Shi, salamat sa pagpapalinaw mo sa akin. Kung anong klaseng tao ako sa paningin mo. May sisihi ka dyan. Tanungin mo si Song Nang Kiao. Kung may lakas ba siyang loob na pilitin akong humingi ng tawad sa kanya. Hindi kita zinizizi. Bakit ka ganyan kababaf mag isip? Nasaktan mo ako. Lu Jingsu, kung maghiwalay na tayo, tapusin na natin ng maayos. Ibalik mo sa akin ang singsing na ito. Para hindi mo na ako maistorbo pa sa hinaharap. Dilat mo ang mga mata mo, tingnan mong mabuti itong singsing. Ito ba talaga ang ibinigay mo sa akin? Lu Jingsu, sino sa buong Jingnan ang hindi alam? Lu Jingsu, hindi pa sa kung hindi ako magsasalita, sinong may lakas ng loob na pakasalan ka? Jingchue, ginagawa mo ito. Para lang galitin si Tingshi, DIBA? Karapat-dapat ba siya? Suot mo ay Bulgari, nagkakahalaga ng 30 milyon. Isang piraso lang ang available sa buong Jingnan. Kung wala ako, wala nang makapagbigay sa'yo ng ganitong klase ng pribileyo. Ano, patay na ba ang lahat ng lalaki sa Jingnan? Ikaw na lang ang natitirang lalaki, Futing Shi. Sa buong Jingnan, maliban kay Tingshi, sino pa ang makakapagbigay sa'yo ng ganitong klaseng singsing? Nitong mga nakaraang taon, ikaw lang ang laging hinahabol si Tingshi. Wala ka ng ibang lalaki sa paligid mo. At saka, sa panahon ngayon, sino pa ang may lakas ng loob na sumalungat kay Tingshi para pakasalan ka? Noon, wala. Ngunit hindi ibig sabihin na wala rin ngayon. Ano ang ibig mong sabihin? Wala kang pakialam, sino ba talaga siya? Kung gusto mo talagang malaman, tatawagin ko na siya ngayon. Kapag nagalit ka ng sobra, hindi ako mananagot. Bibigyan kita ng 1 minuto kung hindi siya makakarating. Huwag na lang kayong magpakasal. Jingchue, pakinggan mo ang payo ko. Huwag ka nang magpanggap dito. Kapag nagalit si Tingshi, hindi mo na may babalik pa. Gustong-gusto ko na talagang makipaghiwalay sa kanya. Kung nagpapanggap ka man o hindi, malalaman natin mamaya, pati ikaw. Wala kang kinalaman dito, tumahimik ka. Lu Jingsu, may limitasyon ng pasensya ko. Pasensya na, wala akong pasensya sa'yo. Futing Shi, matagal na tayong hindi nakita. Ngayon mismo,
Sa harap mo. Agawin ko ang babaeng mahal mo. Lu Jingsu, may limitasyon ng pasensya ko. Pasensya na, wala akong pasensya sa'yo. Jingchue, bilang isang babae, naiintindihan ko ang nararamdaman mo ngayon, pero ganito. Lalo lang siyang maiinis sa'yo. Ikaw lang ang mapapahiya sa huli. Talaga? Pero bakit parang ikaw ang mapapahiya mamaya? Feeling she. Sige, gusto kong makita kung paano mo ako papahiyain. Jingchue, kung ganyan ang sasabihin mo, hindi na kita matutulungan. Lu Jingsu, wala akong oras para maglaro sa'yo. Bibigyan kita ng 1 minuto, kung hindi, huwag mong sisihin ang sarili mo. Ang yabang mo. Tingnan natin kung sino ang magiging bastos sa asawa ko ngayon. Suhuin yan. Bakit ka nagmamadaling hinanap ako ngayon? May emergency, BA? Sabi ni Feeling she sa buong Jingnan. Walang maglalakas loob na makipag-engage sa akin hanggat hindi siya pumapayag. Pati itong singsing na brilyante, sinabi niyang sa Jingnan lang siya. Ang makakabili nito. Ayokong makipagtalo sa kanya, ikaw na ang kausapin mo. Ilang taon na ang nakalipas. Wala ka pa ring pinagbago. Ang tigas pa rin ng ulo mo. Itong Baksalati ay limited edition. 1 piraso lang ang available sa buong Jingnan noong nakaraang buwan ko pa. Ito in order. Suhuin yan. Inupahan ka ni Lu Jingsu para magpakitang gilas. Huwag ka nang magpahiya dito. Tama ka. Isa lang ito sa buong Jingnan. Pero para sa kasal ni Jingchue, espesyal kong pinadala mula sa Morocco ang isang pal. Pagamitin sa ating kasal. Hito, nakakuha na kami ng marriage certificate. Dapat kang dumalo sa kasal namin. Lu Jingsu. Para lang akong ginagalit mo, lahat ng bagay kaya mong gawin, di ba? Huwag mong ituro ang asawa ko. Kung ganyan talaga ang iniisip mo, wala akong magagawa. Hoy, bukas magpipicture tayo para sa kasal, di ba? Bakit pa natin siya papansinin? Tsaka na. Lu Jingsu. Anong klaseng tao si Suwei niyan? Alam mo naman, binabalaan kita. Kung lalabas ka ngayon sa pinto na yan, huwag ka nang bumalik. Huwag kang mag-alala, mula ngayon, hindi na ako tatapak sa bahay mo. Isang hakbang at pakiusap, ingatan mo ang sarili mo at ang asawa mo. Lu Jingsu. Ating she. Lu Jingsu. Bumalik ka rito. Huwag mo akong takutin, Tingshi. Luo Yingsue, huwag kang alis. Jingshi, para lang makita ka. Isinantabi ko ang buong araw na meeting. Hanggang ngayon wala akong kinain. Pinagalit mo siya ng ganito, tapos iwan mo lang siya. Ang lupit mo naman. Bumaba ka, huwag nang mag-aksaya ng oras. Sino siya? Ikaf. Asawa mo na siya ngayon at ngayon nagdurugo ang bibig niya. Dapat tumawag ka ng 120, hindi yung dito ka magtatanong sa akin. Lu Jingsu. Nagawa mong pagalitin si Feeling she ng ganon. Ang galing mo, pero ngayon na pumunta ka rito. Hindi lang para magpalipat ng bahay. Hoy, wag mo akong galitin, baka ikaw ang susunod na mamatay sa galit. Baka ikaw na ang susunod. Saan kayo pumunta ni Huwei niyan? Bakit hindi pa kayo umuwi? Narito na si Tita Su. Ang bilis mo naman. Ito ay arranged marriage, hindi pag-ibig. Kailangan niyong magpakasal agad. Para lang mag-merge ang dalawang pamilya at makuha ang malaking proyekto sa East Side. CJ, Ay, dumating na, Jingchu. Ang ganda-ganda mo na talaga. hello po, tita. Tingnan mo sila, ang bagay nila, gwapo at maganda. Ako, lalo akong nahuhumaling kay Jingchu. Gusto ko na, bukas na lang siya magpakasal sa amin. Ako rin. Si Huainian naman. Sobrang satisfied ako. Gusto ko na siyang maging manugang. Bukas,
Lumipat ka na sa bahay namin. Wala akong problema sa kasal. Kakain tayo mamaya, di ba? Aakyat muna ako para magpalit ng damit. Si, Bilisan Montag. Pinapasok kita dito para tumira kasama ko. Na Yines KBA? Ayaw mo sa akin? Sabi ko na, pagkatapos ng kasal, kahit ano nang gawin mo sa labas, wala akong pakialam. Kaya wag kang makialam sa mga bagay ko. Umalis ka. Si luo ying sue. Mukhang inosente. Pero baka mas malandi PASA akin. Huwag kang mag-alala, simula ngayon. Hindi na ako tatapak sa bahay mo. Lo Jingsue, ang lakas ng loob mo. Hoy, Presidente, esensya na. Yung mensahe mo ilang araw na ang nakalipas. Nasunduin si MS Luo. Ngayon ko lang nakita. Noon, may iba bang sumundo kay MS Luo? anong sinasabi mo? Pasensya na, ngayon ko lang nakita. Yung mensahe mo nasunduin si MS Luo. Kaya pala galit na galit si Lo Jingsue. Pwede naman siyang ihatid sa lungsod, pero gabi na. Iniwan siyang mag-isa. Ang lungkot nun. Mag-sorry ka agad kay Nankiao. Nasaktan mo na, di ka pa nag-sorry. Sobrang spoiled na kita. Bakit ko siya sinigawan ng walang dahilan? Pwede naman akong maging mabait sa kanya, ang bata-bata pa niya. Bibigyan kita ng 1 minuto, o kung hindi, pasensya ka na. Ako ang may kasalanan. Kung lalabas ka ngayon, huwag ka nang bumalik. Hindi pwede. Hindi na talaga babalik si Lo Jingsue. Tingshi. Maghiwalay na tayo. Dahil ba kay Yingsue? Tingshi. 1 buwan pa ang calling period ng divorce. Kaya ba ni Yingsue mainte? Pwede ba akong magpaliwanag sa kanya? Hindi na kailangan. Ako mismo ang hahanap sa kanya. Lo Jingsue, hindi ka makakatakas. Sana kayo ni Jingchue ang magtagal. Luo Yingsue. Mali ako. Es puso ni Fu Tingshi, mas importante ka pala. Pero okay lang, marami akong paraan. Hindi mo ako kayang talunin. Xiao Tsue, sa susunod na buwan ang kasal. Ikaw at si Hui Nian, magpa-picture na kayo ng wedding. Sinabi ba niya sa iyo? Ma, 3 beses mo na tong sinabi. Malapit na pamilya tayo sa mga Su, at ang kasal na to ay napakahalaga sa atin. At si Hui Nian, ang bata na yon, matagal nang mabait at tapat. Kapag ikinasal ka sa pamilya Su, huwag mo siyang apihin. Kung mabait at tapat siya, wala nang mabuting tao sa mundo. Anong kinukukumbaba mo? Wala. Mauna ka na, nagmamadali ako sa bridal shop. Alis na ako. Fitting she. Ano nang ginagawa mo rito? Nung umalis ako sa bahay niyo, ang kinuha ko lang ay mga gamit ko. Yung mga regalo mo, wala akong kinuha kahit isa. Sa paningin mo, ganun ba ako? Hindi ko yon iniisip dati, pero dahil nagawa mo yon, nakalimutan mo na? Kasi... Sige, ayaw kong pag-usapan to ngayon. Itatanong ko lang. Nung iniwan kita sa flyover, paano ka nakauwi? Paano pa? Naglakad. Bakit? Bakit hindi mo ako tinawagan? May sayad ka ba?
Ikaw ang nagpababa sa akin. Sabi ko, ihatid mo muna ako sa lungsod. Bago mo ako iwan. Sinunod mo ba? Babalik pa ba ako para makaawa? Wala namang silbi. Pero nung araw na yon, pinapuntahan kita pero naabala lang siya. Puting Shi, ano ba talaga ang dahilan mo? Nagpapunta mo rito. Kung may problema tayo, pwede bang sabihin mo na ngayon? Ako, Ayaw mong sabihin? Sige, aalis na ako. kasalanan ko yung nangyari noon. Tigil! Ayaw kong marinig yan. Alamin mo, tapos na tayo. Wala nang saysay kung sino ang tama o mali. Umuwi ka na. At samahan mo ang asawa mong si Song Nankiao. Huwag mo na akong hanapin ulit, okay? Lo Jingsue, pinuntahan na kita. Ano pa ba ang gusto mo? Sandali, bakit? Si Futing Shi. Ay humihiling ng pagbabalikan. May sira ba siya? Dati, sunod-sunuran ako sa'yo, pero laging. Mayabang at walang pakialam ang itsura mo. Ngayon wala na akong nararamdaman, huwag mo nang asahang. Malulunod ako sa impyerno mo. Pakinggan mo ako. Si Song Nankiao at ako. Ang mga bagay sa pagitan mo at ni Song Nankiao. Hindi mo na kailangang sabihin sa akin, iyon ay bagay ng inyong mag-asawa. Bukod pa, nais kong maging malinaw ka. Tapos na ang relasyon natin, ikaw. Ay kasal na kay Song Nankiao at ako. Ay magpapakasal na rin kay Suwei ni An. Lumabas ako ngayon para kumuha ng prenup photos kasama niya. Minamadali na ako ng aking nobyo, hindi pwedeng malampasan ang tamang oras. Mauna na ako. Lo Jingsue, huminto ka. Halika, lumapit ka, oo ganyan. Kunin. Gumiti ka. Huy. Mahal, dumating ka na. Si Anna, hindi pa nakakapag-prenup photos. Sinamahan ko lang siya para maglaro. Kung ganoon, pagkatapos niyong kumuha, ipadala mo sa akin, ipa-photoshop ko na lang bilang prenup photos. Wala na rin akong magagawa dito, mauna na ako. Huy. Teka, Photoshop NG prenup? May ganitong paraan pala? Su, tumakbo ang nobya mo. Hindi mo pa habulin? Anong habol-habol? Lubog na lubog siya sa akin. Hindi siya tatakbo. Boss, nalaman ka una. Ang kumuha ng prenup photos kasama ni Suwei niya ngayon ay hindi si MS Lu. Sabi ko na nga ba hindi siya? Talagang magpapakasal kay Suwei niyan. Si Lo Jingsue ay naglalaro lang, gustong-gusto niya ako. Sayang, mali siya. Hindi ako luluhod ng 2 beses, hindi talaga. Lo Jingsue. Hintayin mo. Boss Fu, baka gusto mong umuwi muna at magpahinga. Hindi ano ba? Ang prenup photos ninyo ni MS Song, hindi alam kung sino. Ang nagkala sa internet, lumalaki na ang issue. Milyon-milyong netizen ang nag-aabang. Hinihintay ang iyong pahayag. Nankiao. Tingshi, hindi ako ang nagkalat ng mga litreto. Maniwala ka sa akin, natatakot akong magkamali ka, ikakasal ka sa akin. Para lang matupad ang pangarap ko, isang proseso lang. Alam natin yon, at hiwalay na tayo ngayon. Sino ba talaga ang nagkalat ng mga litrato? Siguro si Lo Jingsue, baka may problema sa kanyang phone. Na-aksidente lang na nakalabas, huwag mo nang pansinin ang balita sa internet. Maghintay lang tayo ng 1 buwan pagkatapos natin makuha ang divorce papers, ayos na. Alam mo, kaunti na lang ang natitirang araw ko. Pangarap ng mga magulang ko na makita akong nakaputi. Papunta na sila ngayon sa Jingnan. Gusto kong imbitahan ka sa kasal ko, pero ayokong mabala ka. Pero ayoko ring bigin ang mga magulang ko. Sige, ako na bahala sa kasal. Luo Yingsue. Wala ka essay level KO. Bakit ka nandito ulit? Yung wedding photos namin ni Nankiao. Ikaw ang nagkalat. Kung ganyan ang iniisip mo, wala akong magagawa. Tapos na tayo. Pwede bang huwag kang magpakalat-kalat sa buhay ko? Parang malagkit na toothpaste. Bakit mo ikinalat ang wedding photos natin? Trip ko, pakialam mo. Nahihirapan na ako ngayon. Kailangan kong ituloy ang kasal para kay Song Nankiao. Ito ba ang gustong makita ni Lo Jingsue? Pakakasalan ko si Song Nankiao. Wala ka bang pakialam? Hindi ba kayo kasal na? Iniimbitahan ko kayo. Mag-focus na lang kayo sa sarili ninyong buhay. Hindi ba pwedeng ganun? Bakit kayo napapakita sa harap ko? Hindi ako. Parte ng drama ninyo.
Kung gusto mong makita, ang kasal namin ni Song Nankiao sa Lunes. Iyon ang araw ng kasal namin. Iniimbitahan kita sa reception. Sa susunod na linggo, Pero, kung sasabihin mo lang, pwedeng kanselahin ang kasal. huwag. Magpakasal ka kung gusto mo. Pero baka hindi ako makadalo sa kasal mo. Kasi sa araw na iyon, kasalan din namin ni Suway ni Ann. Sa hinaharap, pagpalain ka nawa at kami rin. Ikaw ay magiging asawa, ako ay magiging may bahay. Lumayo ka sa akin. Aalis na ako. Saan ka pupunta? Lu Jingsu. Hintayin mo ako. Yingxue. Alam mo ba kung anong araw ngayon? Nakita mo ba itong damit? Ito ay special na binili ni Fu Tingshi mula sa London Fashion Week at ipinadala sa akin via air cargo. Nagkakahalaga ng 18 milyon. Matagal ka nang kasama ni Fu Tingshi. May regalo ba siya sa'yo? Nga, nakalimutan ko sabihin sa'yo. Hindi ko, hiningi kay Tingshi. Kusa niya yang ibinigay sa akin. Minsan, nakakaawa ka talaga. Alam ko, kasalan mo ngayon. Sinabi na sa akin ni Fu Tingshi. Sabi pa niya, kung hihilingin ko, pwede niyang ikansela ang kasal. Nakikita kitang masaya, gusto kong malaman kung totoo ang sinabi niya. Wala naman akong mawawala, subukan kaya natin. Ano sa tingin mo? Luo Yingxue. Hindi Montag. Du gagawin. Kung ayaw mong tumawag ako, pwede rin. Magpadala ka ng voice message, sigaw ng 3 beses, ako ang cute. Hindi ko to ipapadala, 1 minuto lang. Ako ang cute. Song Nankiao, isang payo lang. Ang pagpapakita ng pagmamahal, mabilis mawala. Ingatan mo ang kaligayahan mo. Ikaw. Nandiyaw, Tingshi. ikansela ang kasal ngayon. Tingshi. Ang mga kaibigan ko, pamilya ko, mga magulang ko. Nandiyan sila lahat, pangarap ng mga magulang ko na makita akong magsuot ng wedding dress. Ngayon mo sasabihing ikansela? Nankiao, Pakiusap, huwag mo akong pahiyain. Pakiusap, bigyan mo ako ng konting dignidad. pero alam na ni Jingsu. Tungkol sa kasal natin. Kung hindi matuloy ang kasal ngayon, tiyak na tatawanan tayo ni Luo Jingsu. Hindi, kahit ano ang mangyari, hindi pwedeng ikansela. Ang kasal. Nankiao, anong nangyari? Kamo. Nankiao, okay ka na ba? Tingshi. Hindi na ako tatagal. Kung ikakansela ang kasal. Alam kong makasarili ako, pero malapit na akong mamatay. Pakiusap, tulungan mo akong matupad ang hiling ko. Pagkatapos ng kasal, ako na ang magpapaliwanag kay Jingchui. CJ. Tuloy ang kasal. Mahina ang katawan ni Nankiao, huwag mo siyang istorbohin. Hintayin na lang natin matapos ang kasal. Ipinaliwanag ko na kay Jingsu. Mahal, sunduin na kita. Naku, ang ganda ng ayos ng hipag ko ngayon. Anong itinatago mo? Nakita na ni Fu Tingshi. Anong ate-ate pa?
Suyus, tumahimik ka nga. Hinampas mo ako? Anong kayabang-yabang mo? Akala mo dahil naging kayo ni Futingshi, makakapasok ka sa high society ng Jingnan? Edi iba't hiniwalayan ka rin? Akala mo takpi at halaga. Magkakagusto si Futingshi sa katulad mo? Wala kang kakayahan. Suwainian kung ayaw mo magpakasal ngayon. Pwede na akong umalis. Hindi mo lang sasabihing ayaw mo, tapos hindi na itutuloy. Sabihin mo kung walang bride sa kasal ngayon. Sino kaya ang mapapahiya? Kuya, itong babae dahil naging kayo ni Futingshi. Akala mo tak kung sino ka? Suntukin mo lang, ayos na. Hindi ka ba nag-iisip? Kapag sinaktan mo siya at may pasa sa mukha, ang pamilya natin ang mapapahiya. Pero kuya, Tumigil ka na. pagkatapos niyang ikasal, kuya, tandaan mo ito. Tatapatan ko yan pa sa iyo. Narinig Montag? Magsorry ka sa hipag mo. Hipag, pesensya na. Nakinit lang ulo ka o. Nakainom ako kanina, medyo mainit ang ulo. Huwag mo sanang isipin. Tahan na, baka mahuli pa tayo sa oras. Puntahan na natin ang hotel. Yingsue, nag, sari nazik siya otse. Huwag mo na siyang pansinin. Nasa hotel na ang mga magulang natin. Sakay na tayo. Kuya, swerte mo nayon. Pero mamaya, dahan-dahan ling. OONGA, dahan-dahan. Pero hindi ko alam kung kaya ko mamaya. Totoo nga, ang lalaki pagpatay na sa katatahimik. Pero si Suwainian siguro, hindi niya akalain na pagkatapos ng kasal. Hindi na niya ako makikita. Tingshi, kung totoo lang lahat ng nangyayari ngayon, Ang Zaya siguro no? Tingshi, pwedeng halikan mo ako. Ngayon lang, isang bises. Ako, Zenoyan? Anong nangyari? Song, may kasal din sa kabilang sasakyan. Sasakyan ng kasal. Naku, ang pagkikita ay biyaya. Pagpalit tayo ng bulaklak. Dodoble ang ligaya. Ikaw? Luo Yingsue. Palitan pa ba? Lo Jingsue, ano ba talaga ang nangyayari? Ipaliwanag mo sa akin ng maayos. Mahal. Ano ang ginangyari? Ano ang ipapaliwanag? Dapat noon ko pa sinabi sa iyo. Nag-asawa ako ngayon. Hindi ko lang inaasahan na ito ay tulad ng pagkakataon. Lo Jingsue, bumaba ka na ng sasakyan. Pwede kong kalimutan ng lahat parang walang nangyari. Kapalaran ng ikasal sa parehong araw, kaya't hiling ko sa inyo. At hiling ko rin sa sarili ko, sana ay maging masaya ako sa hinaharap. Tingshi, yung nasa sasakyan kanina, si Suwainian yun, di ba? Huwag kang mag-alala. Galit lang si Jingchui sa iyo. Pasensya na Nankiao. Hindi matutuloy ang kasal. Pasensya na Nankiao, hindi matutuloy ang kasal. Huwag Tingshi. Pakiusap, huwag. Kanselado ang kasal. Dalhin mo siya sa ospital. Naku, Presidente, hindi kayo sasama? Hindi naman ako doktor. Tingshi, huwag mo siyang hanapin. Tingshi, huwag mo siyang hanapin. Luo Yingsue. Kung kayo ay walang awa, huwag niyong sisihin ang sarili ko kung ako'y maghiganti. Sabi ko na nga ba, si Futingshi pala ay ikakasal sa iba. Kaya pala kayo naghiwalay ng tahimik. Ang dami mong alam. Ano? Mas malandi yung babae kesa sa iyo, mas malaya.
Gusto mong malaman? Subukan mo ngang mag-isa. Nagtataka lang. Oy, ma. Ano? May problema sa bahay? Kanselado ang kasal? Bakit ka nandito? Hindi ka ba dapat nasa kasal? Lu Jingsu. Para lang makagalit sa akin, lahat ng bagay kayang gawin mo. Ikakasal ka talaga kay Suwei niyan. Anong klaseng tao ba si Suwei niyan? Hindi mo alam? Alam mo ba kung saan siya pupunta? Nakidnap ang anak niya sa labas, nagmamadali siyang sumaklolo. Ang kanyang anak sa labas. Para lang magalit ka, pinakasalan ko si Suwei niyan. Fu Tingshi, sobra ka namang mag-isip. Pansamantala lang ang pagpapakasal ko sa kanya. Para lang sa pamilya. Nabili ko na ang ticket ko, simula ngayon hindi na ako. Makikita pa kayong dalawa, masaya. Pansamantala lang, tapos nakasuot ka ng wedding dress. Nababaliw ka na ba? Ganun ba kababaw ang pagpapakasal para sa'yo? Nagmamadali ako, aalis na ako. Hindi ba't ikaw ang dapat nasa kasal? Bilis, hindi pa huli ang lahat. Lu Jingsu. Bitawan mo ako, nagmamadali ako. Ibaba mo ako. Tumahimik ka. Simula ngayon, susunod ka sa mga patakaran ko. Fu Tingshi, itigil mo ang kotse. Malalik na ako sa flight ko. Wala kang pupuntahan. Ikukulong mo ako. Dapat mong pag-isipan ang mga ginawa mo. Hiwalay na tayo. Ano ang karapatan mong gawin ito? Ngayon ang araw ng kasal mo kay Song Kiao. Bakit hindi ka pumunta para pakasalan siya? Ano ang ginagawa mo dito sa harap ko? Nababaliw ka na ba? Jingsu. Tigilan mo na. Ang pagpapakasal namin ni Nang Kiao ay dahil sinabi ng doktor na 3 buwan na lang siya mabubuhay. Gusto ko lang matupad ang isa sa mga pangarap niya. Tungkol naman sa pagpapakasal natin dahil inilabas mo ang marriage certificate natin, nakita ng mga magulang niya. Ayaw niyang mag-alala ang mga magulang niya. Ngayon, iniwan ko na ang kasal namin para sa'yo. Tigilan mo na, okay? Ano ba itong ginagawa mo? Nagpapaliwanag. Ikaw na mataas ang tingin sa sarili, nagpapaliwanag sa akin. Magising ka nga. Si Song Kiao ang asawa mo. Siya ang responsibilidad mo, hindi ako. Pwede bang huwag mo na akong guluhin? Tingnan mo. Kapag may problema, cold violence lang ang alam mo. Itigil mo ang kotse. Paibaba mo ako. Sige, huwag kang magsisisi. MS. Luo, ano ang ginagawa Montag? Hanggang dito na lang. Paalam. Presidente. Habulin siya, huwag mo siyang payagang pumunta sa airport. Biglang nagkasakit si Tingshi ng Kiao. Kasalukuyang inaagapan sa Jingnan Hospital. Umikot, pumunta sa Jingnan Hospital. Song Nankia. Bago umalis, bigyan kita ng sorpresa. Tingshi, salamat sa pagdalo mo sa kasal ko. Luo Jingshue, ikaw pala. Nankia. Ano ang nangyari? Nankia. Gumising ka, doktor. Tulungan mo ang anak ko. Huwag kayong mag-alala, nagkaroon lang ng matinding emosyon ang pasyente. Malamang na stimulete, pansamantalang nahimatay. Pero mabuti naman at hindi malala. Nang Kiao. Ginoong Fu, dumating ka rin, sumama ka sa akin. Ginoong Fu, ilang bises na kitang sinabihan.
Ang kalagayan ni Nang Kiao, hindi dapat mastimulit. May sakit siya sa puso. Gusto mo ba talagang maagang mamatay siya? Siyempre, ito rin naman ay bagay mo at ni Nang Kiao. Bilang doktor, ipinapaalala ko lang sa iyo. Basta stable ang kanyang emosyon, masaya, at walang pasanin. Pwedeng mabuhay ng 10 o 20 taon. Pero kapag nag-iba ang kanyang emosyon, 3 hanggang 6 na buwan na lang. Naiintindihan ko. Tingshi. Sa kalagayan ni Nang Kiao ngayon, salamat sa pagtitiis mo. Sinabi ni Nang Kiao, hindi angkop ang kanyang kalagayan. Para sa kasal, kaya kanselado na ang kasal ngayon. Wala kayong swerte sa isa't isa. Tingshi, mabuting bata ka. Hindi ka karapat-dapat kay Nang Kiao. Pero bilang magulang, mayroon din kaming sariling hangarin. Sa nalalabing panahon ni Nang Kiao, sana. Malagaan mo siya ng maayos, pwede ba? CJ. Jingsue, nahimatay si Nang Kiao. Nasa ospital ako kasama niya, huwag kang magulo, umuwi ka ng maaga. Senior, Yingxue. Inaasam-asam ko ang pagdating mo. Senior, sa susunod ay magkasama na tayong magtatrabaho. Gabayan mo ako. Siyempre, tarakain tayo, ipagdiwang natin. Bukas magiging alipin na tayo ng trabaho. Noong bata pa ako, nagsimula na akong mag-commercial art. Upang mabuhay at maging ganap, nag-aral din ako ng animation. Noong nakaraan, may isang domestic animation na nanguna sa global box office. Kasama ako at Sixuyu sa hand drawing. Dati ayaw kong iwan si Fu Tingshi. Kaya hindi ako pumayag mag-office work. Ngayon, pwede na akong buong puso. Ituloy ang pangarap ko. Balita ko, pagdating pa lang niya ay naayos na niya ang dose-dose ng top projects. Ang galing naman. Kahit bata pi Asia. Si Boss Jue ay itinuturing na siya bilang successor ng kumpanya sa malapit na hinaharap. Siya na ang magiging boss namin. Hoy, Nasaan ka? Noon ay dahil may sakit si Nang Kiao. Kaya hindi ako nakapunta sa airport. Pupuntahan kita ngayon. hindi na kailangan. Masaya na ako ngayong mag-isa. Huwag mo na akong guluhin. Lo Jingsue, bumalik ka kapag sawa ka na. Hintayin kita magpakailanman. Wala na tayong koneksyon ngayon. Sa hinaharap, huwag mo na akong tawagan para manggulo. Eight Jingxue. Sui-sui. Namiss kita ng sobra. Girl, hanggang saan na kayo ng kuya ko? Nag-text pa sa akin ng kuya ko, pinapunta ako para alagaan ka. Sui-sui, may sasabihin ako sa iyo. Hiwalay na kami ng kuya mo. Hindi ko na siya mahal. Ilang araw naman itong hiwalayan? Dati naririnig ka ulang. Naiwan mo ang kuya ko, pero ngayon hiwalay na talaga. Ano ba ang ginawa ng kuya mo? Na nagawa mong sabihin ang hiwalayan? Kinasal na siya kay Song Nan Kiao. Ano? Nabaliw na ba ang kuya ko? Tatanungin ko siya. Huwag mo nang tawagan. Hindi ko na kailangan ng sagot niya. Et Jingxue, huwag kang masyadong malungkot. Anong iniisip mo? Hindi ako malungkot. Sabihin ko sa iyo, ngayon wala na ang kuya mong hadlang, ang kinabukasan ko. Ay puno ng mga bituin at dagat. Kailan babalik si Lo Jingsu? Malungkot siya, hindi muna siya makakabalik. Kuya, hindi ba't kasal ka na kay Song Nan Kia? Nagpakasal na kayo? Dahil may malubhang sakit si Nang Kiao. Bukas palalabas ang divorce papers ko. Divorciado ka na naman kay Song Nan Kia? Paglabas ng divorce papers ko bukas, babalik na ang lahat sa dati. Pupunta ako kay Jingsue, makikita niya ako at certification na. Siguradong babalik yan.
Bilisan Montag. Bakit ka nagpapanik? Paano ako hindi magpapanik kung malaman ng mga magulang ko na ako ang kumuha ng divorce certificate mo? Hindi mo alam kung anong kalokohan ang gagawin nila. Tingshi, kunin mo na ang divorce certificate. Baka hindi na magalit si Jingsu. Pagbalik niya, susunduin mo siya at ako mismo ang magsusorry sa kanya. Songnan Kia. Ma, bakit ka nandito? Anong ginagawa mo sa civil registry ng umaga? Ako. Hindi ka makapagsalita. Eh di ipaliwanag mo sa akin. Ano ito? Bago pa ikasal, nakapirma na kayo ng divorce agreement. Anong kasal-kasal pa? Ma, kasalanan ka o lahat. Ayokong madamay si Tingshi. Huwag mo akong tawaging nanay. Nandiyaw. Nahiya kami ng tatay mo sa ginawa mo. Tita, ako ang may kasalanan dito. May girlfriend ako. Ano? Tita, Ma. Nankiao. MR Fu, na-revive na ang pasyente. Pero kailangan PRin NG complete rest. Salamat sa effort. Malubha na ang kalagayan ni Nankiao. Kang may next time pa. Sige, naintindihan ko. Nankiao, hindi kita iiwan. Jinsu, pabalik ang mga magulang ni Nankiao. Magdi-divorce na tayo. Jinsu, pabalik ang mga magulang ni Nankiao. Magdi-divorce na tayo. Nasisiyahan ka na? Tingshi, ikaw at si Nankiao, magpakasal kayo kung gusto nyo. Maghiwalay kung gusto nyo kahit umabot pa kayo sa langit. Wala akong pakialam. Naiintindihan mo. Jinsu, pakinggan mo muna ako. Ayokong makinig. Et Jingshue, Ikaf Beat, Tu? Dati sunod-sunuran ka sa kuya kao. Ni hindi ka makapagsalita ng hindi, ngayon pinagmumura mo siya. Parang apo. Hawakan Montag nga ako. Wala namang lagnat e. Sabi ko na sa'yo eh. Si Tingshi ay nakaraan na. Ang exciting kong buhay ngayon lang magsisimula. At siya at si Song Nankiao. Pabalik-balik gusto lahat ng drama. Kung sino gusto, kunin nila. I-check mo kung nasaan si Lo Jinsu. Opo, Boss Fu. Tubig. Nankiao, kamusta pakiramdam mo ngayon? Tingshi, sobrang sorry, hindi kao alam. Nabiglang andon nanay kao, hindi kao rin alam. Nahaharangin niya ang paghihiwalay. Okay, wag na natin pag-usapan to. Masama pakiramdam mo ngayon. Huwag kang ma-stress, health muna. Alam Montag naman. Kaunti na lang araw ko. Ayoko talagang maghiwalay. Gusto ko lang bigyan ng respeto mga magulang ko. Aminado ako na makasarili, tu. Pero kahit galit ka sa akin, tanggap kao. Okay lang. Kung kailangan mo ko sa nanay mo, tutulong ako. Salamat, Tingshi. Salamat sa pag-intindi sa makasarili kong desisyon. Okay lang, hindi mo kasalanan to. Hindi na kita istorbo, may meeting pa ako sa company. Tawagan mo lang ako kung may kailangan. Grabe ang lupit ng matandang bruhang to, balang araw. Babawian kita ng doble. Sir, nahanap na namin, nasa diyang BCMS Luo. Nalaman ko rin na nag-work siya sa isang animation company doon. Kailan pa to? Halos isang buwan na. Ano pangalan ng animation company? Zhui Guang Yinghua. Puntahan natin ang Zui Guangyinghua ngayon. Agad. Opo. Jinshue, gustong makipagkita sa'yo ang boss ng Tiangong Group. Sa akin, Yang creative concept MO, bagay na bagay sa requirements nila. Sana makipag-meet sa'yo.
pag nagkasundo. Diretso silang mag-invest sa company natin. CJ, ako na bahala, Tara. Yingsue, sabihin ka usayo. Yung boss ng Tiangong Group, ang gwapo, parang galing sa nobela. Parang isang boss na dominante. Talaga? Gusto kong makita kung gaano siya kagwapo. Futing shi. Miss Luo, hindi ka pwedeng umalis. Dahil lang kinasal ako kay Nang Kiao. Ito na lang ba ang gagawin mo? Tingnan mo, hanggang ngayon, akala mo nagluloko lang ako. Wala na talaga akong sasabihin sa iyo. Hindi ka ba nagluloko? Naghintay ka pa talaga sa akin. Ang tagal mo na naghihintay, di ba? May problema ka ba sa pag-iisip? Ang hirap patanggapin na hiwalay na tayo at hindi na kita mahal. Hindi na mahal. Naniniwala ka ba sa sinasabi mo? Dati, sinasabi mo na mamahalin mo ako habang buhay. Noong lindol sa Jingnan 3 taon na ang nakalipas, akala mo naburi ako. Gumapang ka ng 3 araw at gabi. Ngayon, sasabihin mo sa akin na hindi mo na ako mahal. Hindi ba nakakatawa? Sinabi mo na, dati yon. Aminado ako, dati ikaw lang ang nasa isip at puso ko, pero ngayon, nakakadiri ka na lang para sa akin. Lu Jingsu. Kapag sinabi mong mahal mo ako, mahal mo ako. Kapag sinabi mong hindi, alis ka na lang. Walang ganun ang kadaling bagay sa mundo. Futing shi, noong mahal kita. Ginawa ko ang lahat, pero ngayon, hindi na kita mahal. Tanggapin mo na ang katotohanan, simulat sa pool. Wala akong utang na loob sa iyo. Ang ganda ng wala akong utang sa'yo. Lu Jingsu, alam mo ba? Ang kumpanyang pinapasukan mo ngayon, humihingi ng tulong sa akin. Isang salita ko lang, tanggal ka agad. Kung gagawin mo talaga yon, mas lalo ka lang magmumukhang masama. Pwede namang umalis na lang ako, wag mo akong bantaan. Teka. Nanalo ka, Lu Jingsu. Papaalisin ko si Nang Kiao. Hindi na siya muling lilitaw sa ating buhay. Nasisiyahan ka na. Tang. Miss Luong. Boss Fu. Boss Fu. Hindi man lang niya ako inintindi, umalis na lang siya, talagang hindi na niya ako mahal. Ano, to? Bakit may lindol? May 4.2 magnitude na lindol sa Jiangbi kanina lang. Noong lindol sa Jingnan 3 taon na ang nakalipas, ginamit niya ang kanyang mga kamay para hilahin ako mula sa mga guho. Noong panahong iyon, handa niyang ibigay ang buhay niya para iligtas ako. Bakit ngayon, parang hindi niya ako nakikita? Parang estranghero na lang. Boss Fu, naisugatan ka. Dalhin kita sa ospital. Siya ang maghatid sa akin. Jingshue, naisugatan SI Boss Fu. Ikaw ang gusto niyang maghatid sa kanya sa ospital. Bakit ako ang dapat pumunta? Kung sobrang pagdurugo, maaring manganib ang buhay niya anumang oras. Boss Fu, importante sa atin ang deal nito. Ito na lang, para sa buong kumpanya, pakiusap. Ayaw ko. Noong araw na yon, nagpadala ako ng tao para sunduin ka. Eh ano ngayon? Dahil walang nangyari, dapat kalimutan na lang. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Futing shi. May saysay pa bang ipagpatuloy ito? Si MR Fu ay may maliliit na gasgas lang. Walang malubha. Salamat.
Boss Fu, may naghahanap sa iyo. Si Nang Kiao siguro. SI Miss Song. May importante daw siyang bagay. Ikaw lang ang pwedeng kausapin. Tingshi, narinig kong pumunta ka sa Jiangbei. Kakapanood ko lang sa balita, may lindol daw doon. Okay, Kalang. May nangyari ba sa iyo, Tingshi? Tatawag ako ng pulis, pupuntahan kita sa Jiangbei. Nasaktan ang ulo ng asawa mo sa pagbagsak ng ilaw. Pero hindi naman malala, ngayon lang nagpapagamot sa Jiangbei Hospital. Kung pupunta ka, maaga ka pumunta. Kung huli ka, maghihilom na ang sugat. Ha? Luo Yingsue, ikaf na naman? Si Tingshi ang hinahanap ko. Bakit ikaw ang sumagot? Kasal na si Fu Tingshi. Ang sama mo talaga, gusto mong maging masama. Kaya walang nagmamahal sa iyo. Sasabihin ko sa iyo, nandito si Fu Tingshi sa tabi ko. Naririnig niya ang lahat ng sinasabi mo. Ha? Tingshi, huwag kang magkamali. Nagkamali lang ako ng salita kanina. Pag-usapan natin ito pag-uwi. Zhangkin, halika, masayahan mo ako sa balikat. Si. Kilala Montag si Fu Tingshi? Siya. Kuya siya ng matalik kong kaibigan. Kaya alagaan mo siya ng mabuti. Magsalita ka ng maganda, mas mabuti pa. Makipagkasundo sa kooperasyon. Mahirap yan, masama ang ugali niya at mainitin ang ulo. Bukod pa, may away kami dati. Kahit nandito ako, hindi pa rin siya makikipagtulungan sa ating kumpanya. Kung talagang gusto mo, magre-resign na lang ako. Huwag naman, ano ba ang nangyari sa inyo? Bakit hindi mo sabihin? Gusto ko talagang malaman. Ano ba talaga ang nangyari sa atin? Fu Tingshi, nasaktan ka ba sa ulo at nawala ang memorya mo? Nakalimutan mo na ba ang ating paghihiwalay? Hindi ako sang-ayon sa sinabi mong paghihiwalay. Pakinggan mo nga ang sinasabi mo, ikaw ay kasal na ngayon kay Song Nang Kiao, may asawa ka na. Sinabi ko sa iyo, ang kasal ay para lang matupad ang hiling ni Nang Kiao. Ang posisyon bilang end review ay para lang sa iyo. Fu Tingshi, ang gustong maging give review ay si Song Nang Kiao, hindi ako. Bukod pa, hindi ako makikipagrelasyon sa isang lalaki. May asawa na. Tapos na ba? Kung hindi, ituloy mo. Pero tungkol sa kasal, hanggang dito na lang. Wala ka ng pag-asa. Mamamatay na siya, ginagawa ko lang ang hiling niya. Bago siya mamatay. Hindi mo ba maintindihan? Mamamatay na siya, pero hindi pa naman ngayon, ano ba? Ano ba ang nagyari? Ang pagiging patay? Nung iniwan mo ako, parang namatay na rin ako. Lo Jingsu. Paano ka naging ganito kababaw? Ganito talaga ako, kaya't mula ngayon, maghiwalay na tayo. Nang landas, pwede ba? Kung hindi, si Song Nang Kiao na hindi mamamatay, ay papatayin talaga ng galit ko. Zhangkin, Boss Fu, may girlfriend ka ba? Meron. Tawagan mo siya ngayon. Hala. Sabihin mo sa kanya na ikakasal ka sa ibang babae. Tingnan natin ang reaksyon niya. Ha? Pumasok ang 1,000,000 sa alipay. Tawagan mo na. Oo, Siege. Hoik Xiao Xiao, alam mo bang may ex-girlfriend ako. May sakit siya ng malubha. Ito ang huling hiling niya bago siya mamatay. Na magpakasal kami, kung hindi, hindi siya mapapanatag. Nagpakasal na kami. Bigyan mo ako ng konting oras. Magdidiborsyo ako agad. Nung ikaw at ang ex mo ay nagpakasal, hindi mo ako tinanong. Ngayon, sasabihin mo sa akin na hintayin kita. Ginagawa mo ba akong kabit? Nababaliw ka na ba? Dahil nagpakasal ka na sa kanya. Tapos na tayo. Hiwalay na tayo. Paano mo siya pinapatawa? Tawagan mo siya ngayon at ipakita mo sa akin. Boss Fu, baka mahirap yan. Kailangan ko na rin namang palitan ang girlfriend ko. Pinapasubok lang kita, hindi ko sinasabing talagang hiwalayan mo. Patawanin mo siya ngayon. Kapag napatawa mo siya, dagdagan ko ng 1,000,000. Si.
Xiao, kanina lang yun. Natalo ako sa truth or dare. Huwag kang magalit. Bibilhin ko lahat ng nasa shopping cart mo. Pati yung Himalayan Platinum bag na gusto mo, bibilhin ko. Ang Himalayan Platinum bag, kahit gaano kamahal, ganoon pa rin. Ang mga alahas na ibinigay ko kay Lo Jingsui. Alin ba ang hindi milyon-milyon ng halaga? Ang babae. Hindi basta-basta napapatawa sa pagbili ng mga bagay at bag. Talagang truth or dare lang yun. Toto yun. Paano kita lulukuhin? Uwi ako sa mga susunod na araw, tapos pupunta tayo sa munisipyo para i-check. Yung sinabi mong bibilhin ang lahat sa shopping cart at ang platinum bag. Ibilhin ka o. Paradahan kita and get 200,000 ngayon. Matagal na tayong magkasama, dapat na tayong magpakasal. Ano ang dowry? 880,000. Oo. Pag uwi ko, magpapakasal na tayo. Gusto kitang pakasalan. Mahal. Hintayin kita. Kaya, kailangan lang ng regalo at pagbili ng mga bagay para mapatawa. Kung mapapatawa ko si Jingsui, handang-handang gumastos ng 10.9 bilyon. Kaya, ang pagpapatawa sa babae ay pagbili lang ng regalo at bag. Pex lang yung pagpapakasal ko. Pero yung sa'yo, Hindi pwede. Boss Fu, Toto yung Kasalmontag. Eh di, kung totoong nagpakasal ka sa ibang babae, makikipag-ayos pa ba sa'yo ang girlfriend mo? syempre hindi. Sige, umuwi ka muna. Si. Jingsui, teka lang. May gusto ka bang regalo ngayon? O kaya bag? Tingshi. Tingshi, bakit ka nasugatan? Mal ubabia? Ano sabi ng doktor? Nankiao. Bakit ka nandito? Narinig ko na may lindol sa Jiangbi. Nag-alala ako kaya pumunta ako. Masama ang pakiramdam mo, huwag kang palaging gumagala. Lo Jingsui, saan ka pupunta? Asikasuhin mo ang sarili mong asawa, huwag kang makialam sa akin. Lo Jingsui, kuminto ka. Tingshi. Nandito piabi azi yingsu? Galit siya dahil nagpakasal tayo. Huwag kang mag-alala. Ako na ang kausapin niya tungkol dito. CJ. Luo yingsu. Alam mo na ikinasal na si Fu Tingshi, di ba? Alam ko, Ngayon, bilang asawa ni Fu, babalaan kita. Lumayo ka sa kanya, hindi maganda ang maging kabit. Song Nankiao, iba ako sa iyo. Ikaw at si Fu Tingshi ay nagpakasal na. Ako naman ay nakipaghiwalay na sa kanya. Hindi mo nga mapigilan ang sarili mong asawa. Dapat kang magsumikap pa. Alagaan ko ang sarili kong lalaki, ikaw naman huwag mo siyang lokohin. Ang kapal ng mukha mo, hindi ka karapat-dapat. Mukhang hindi ka naman mamamatay. Sabi mo hindi ka mamamatay pagkatapos ng 6 na buwan o kahit 1 taon. Gaano katagal mo itatago kay Fu Tingshi? Pasensya, hindi ko maintindihan. Kung hindi mo maintindihan, sige. Sabihin ko sa iyo. Kung magpapanggap ka, gawin mong mabuti. Asikasuhin mo ang asawa mo, huwag mo siyang hayaang manggulo sa akin. Luo yingsu. Hinampas Montag ako? Nga pala, muntik ko nang malimutan. Ngayon pantay na, masaya na ako. Song Nankiao, 6 na buwan ko nang tiniis ang mga ginagawa mo, sobrang sakit mo sa ulo. Luo yingsu. Hindi kita patatawarin. Nankiao, ano ang nangyari? Ano ang nangyari sa mukha mo? Tingshi. Hindi talaga kasalanan ni Ed Jingchu ito. Dahil sa pagpapakasal natin, baka sobrang selos lang niya. Puno lang ng galit ang kanyang puso, ako ang may kasalanan sa kanya. Karapat-dapat niya akong hampasin. Desisyon ko ang pakasalan ka, wala siyang karapatang saktan ka. Pupunta ako ngayon sa kanya. Tingshi. Galit ka ngayon, huwag kayong magkita. Gagawin lang nitong mas malala ang sitwasyon. Lo Jingsu. Sobra ka na. MS Luo, dumating na ang bag mo. Salamat. Luo yingsu. Ang swerte naman.
Sabi ni Nankia. Na iniwan ka ni Futingshi. Hijiao Jiao, classmate natin dati. Oh. Ang ganda ng bag na to. Gusto ka o, tu. Pero, itong bag ay nakita muna ng babaeng to. Okay lang. Ibigay mo na sa kanya. Ang ganda nito, kukunin ko. Ang ganda rin nung isa, kukunin ko rin. Mas gasto ka o, tu. Lahat tu kukunin ka o. Hijiao Jiao, sinasadya mo to. Akala ka o azawa ka ni Futingshi. Mula ngayon, wala ka ng karapatan sa mga luxury items na to. Kung hindi ko kayang bilhin, ikaw kaya? Eh di tingnan mo na mabuti kung kaya ko ba o hindi. I swipe MO. Lahat ng yon kukunin ko. Miss Total I 300k. Sigurado po ba kayo? Ang dami mong sinasabi. Sorry ha. SA susunod. Ang best friend ka o ISI Songnan Xiao. Ang tunay na asawa ni Futingshi. MS. Luo, kilala Montag ba yung ta kanina? Classmate ko siya nung college. Pero, parang hindi siya friendly sa'yo. Magkaiba lang kami ng pananaw, okay lang. Ikaw, ang dami mong kinita ngayon Salamat sa'yo, Luigi. Libre kita mamaya. Hindi na kailangan, may gagawin pa ako. I-wrap mo na lang to. Noong college si Hijiao Jiao. Hindi mayaman ang pamilya niya, nagtatrabaho pa siya sa labas kada buwan. Paano ngayon ang laki ng gastos, 300 ay? Binayaran agad. Honey, Salamat sa bag, gusto ko talaga. Pa sa'yo, kahit magkano gagastusin ko. Chandali. Ang asawa ni Senior Xu. Si Hijiao Jiao pala ang kabit. Sasabihin ko to kay Senior. Honey, may nakita akong mga jade bracelet. Bilihin na natin ngayon. Sakto, may bago akong natutunan. Haha. Bili. Bibilhin ko ang buong kalye para sa'yo. Xiao Tsue, saan ang address ng litreto? Sabihin mo sa akin, pupunta ko agad siya para bugin. at yung babing yun. Dito sa West Venue Road, bilisan mo. Pupunta na ako, ngayon mismo. Magbugin ko talaga tong taong to. CJ, Ang ganda ng bag na binili ng asawa ko. Nazan ka? Ngayon talaga, papatayin kita. Mahal, mali ako. Mamaya na kita awayin, walang hiya. Kabit ka. Ngayon talaga, papatayin kita. Tulong, Sinong nagsabi sa'yo namang aliwa? tulong. Aray. Tapos na. Eri. deserve mo yan. Kuya, anong problema sa trabaho mo? Hindi naman siguro dahil sa pag-ibig? Tumahimik ka. Manager, yung dalawa ninyong Sige na. Zeno? Young White Moonlight Montag? Sasabihin ka o. kung talagang gusto mo, yung white moonlight mo, paghatyan mo na lang si Luo Jingchue. Tapos, bigyan mo siya ng malaking pera. Lalaki ka naman eh. Anong problema sa pag-ibig? Bakit mo naiisip? Na dahil kay Song Nankiao. Hindi kaya si Luo Jingchu. Mahal na mahal ka niya, lagi kang kasama, anong problema? Nagpakasal kami ni Song Nankiao. Dahil may sakit siya, ito na lang ang hiling niya. Yan Chuan, sa tingin mo mali ba ako? Kuya, pilin Montag ang nasa puso Montag. Hindi mo pwedeng pagsabayin ang dalawa. Isa lang ang quick mong piliin. Kuya, saan ka pupunta? Maghihiwalay na kami. Tingshi, nakauwi ka na. Nankiao. Bukas na tayo maghiwalay. Bakit biglan?
Dahil ba? Dahil nandito Piazi Yingsue? Wala siyang kinalaman, desisyon ko ito. Pero nasa ospital pa ang nanay ko. Kapag nalaman niyang naghiwalay tayo. Huwag kang mag-alala. Hahanap ako ng pinakamagaling na doktor para sa nanay mo. Seryoso ako sa paghihiwalay natin. Siege, Alarm Kaona. Bukas na tayo pupunta para mag-ayos ng papeles. Tapos na ang ayos sa marriage certificate. Dalhin mo na agad sa pamilya mo para matapos na. Huwag mo na akong hanapin sa susunod. Luo Yingsue, legal na tayong mag-asawa ngayon. Alam mo na dapat ang susunod na gagawin. Di ba? Yingsue, Ikaf Talaga? Luo Jingsue, ikakasal ka talaga sa kanya. Ipaliwanag mo nga sa akin ng maayos. Dahil nagkita na tayo. Bakit hindi mo kami batiin? Ano pa bang dapat ipaliwanag sa iyo? Fu Tingshi. Ang pangit na ng taste mo sa babae ngayon. Pero huwag kang mag-alala. Jingchue, alagaan ko siya na maayos para sa iyo. Hinampas mo ako? Huwag kang magpadala sa emosyon, Tingshi. Tingshi, tama na. Pinoprotektahan mo siya. Legal kaming mag-asawa. Siyempre sa kanya ako, hindi sa iyo. Tingshi, ano NG nangyari sa iyo? Tumawag ng ambulansya, bilis. Mahal, hintayin Montag ako. Tingshi, huwag mo akong takutin. Tingshi. Tumawag ng ambulansya. Luo Yingsue, legal na tayong mag-asawa ngayon. Kung legal na tayong mag-asawa, hindi ba dapat gawin natin ang mga bagay na dapat gawin na mag-asawa? Parang hindi tama kung hindi, di ba? Nakapag-book na ako sa Shanghai Hotel. Ngayong gabi, dadalhin kita sa langit. Ano ito? Ang bango, nakakahilo. Si Suhui Nian kaya ang may gawa nito. Ganito pala siya mang-api. Ngayon, ako naman ang maghihiganti para sa mga babaeng niloko niya. Huwag kang magmadali. May handa akong sorpresa para sa iyo. Sorpresa? Anong sorpresa? Siyempre yung tipo ng sorpresa na gusto mo. Si? Tara, punta tayo sa Rabbit Hill. Ha? Sa labas? Alam kong maloko ka, pero hindi ka o akalain na ganito kaloko. Bakit may video? May props pa? Magandang props. Suhui Nian, ito ang sorpresa na inihanda ko para sa'yo. Ano sa tingin mo? Niluluko mo ako? Hay, kontrolin mo ang ekspresyon mo. Nagsimula na ang live. Suhui Nian, huwag mong isipin na hindi ko alam. Ano ba talaga ang balak mo sa akin ngayon? Ngayon natapos na ang kasal. Wala ka ng silbi sa akin. Ngayon, gagawin kitang bayad sa mga kapatid na nasaktan mo. Sasabihin ko sa'yo, Luo Jingchue, tanggalin mo agad ang card na, at kalagan mo ako. Patayin mo ang cellphone. Ikaw ang may kasalanan nito. Tumaas na ang viewers sa live. Tingnan mo to. Tingnan nyo ito. Ito ang tunay na mukha ng lalaking ito. Tingshi. Kasalanan ko lahat ito. Nagpakasal si Jingchue kay Suhui Nian. Para lang galitin ka. Lumabas ka.
Tingshi. Lumabas ka. Sige, nasa labas lang ako. Tawagin mo ako kung may kailangan. Hanapin niyo agad ang kinalalagyan ni Lo Jingsu. At kanselahin ang pakikipagtulungan sa pamilya Su. Gawin ang lahat para mawala ang pamilya Su. Su, bakit ka nandito? Sinong gumawa nito? Huwag kang magsalita. Kalagan mo na ako. Luo Yingsu. Niloloko Montag ako? Hintayin niyo. Bakit ka nandito? Noong huli, nag-empak ka para umalis sa Jingnan. Saan ka pupunta ngayon? Wala akong obligasyon na sabihin sa'yo, umalis ka sa bahay ko. Halika, gusto kong maglaro ng It Takes Two. Ano ba talaga ang gusto mo? Hindi mo ba alam ang gusto ko? Kasama ko na si Suwei ni Ann. May asawa na ako. Anong klaseng ugali yan? Hindi mo ba alam? Maghiwalay kayo ni Su Wei niyan. Hindi pwede. Ngayon din, hiwalayan mo si Su Wei niyan. Pwede kong kalimutan ang lahat. Hindi ako maghihiwalay. Pwede kang magalit sa akin, pwede mo akong saktan. Huwag mong laruin ang kasal, baliw ka ba? Hindi ako baliw. Kalmado ako at hindi ako nagbibiro sa'yo. Bakit ako nagpakasal noon? Dahil pinilit mo ako. Mula nang ikasal ka kay Song Nan Kiao. Tapos na tayo. Ikaw ang ayaw tanggapin. Natapos na. Ikaw ang mahabol sa akin. Bakit mo kailangang habulin ako? Hindi ba mas maganda kung malinaw at malinis ang paghihiwalay natin? Galit ka sa akin. Hindi ba dapat ako magalit sa'yo? Ang paghihiwalay. Sinabi ko na hindi bababa sa isa 0 beses. Ano pa? Huwag mong sabihin na mahal mo pa rin ako. Hindi na ako naniniwala sa mga kasinungalingan mo. Nahimatay ang presidente ng kumpanya mo. Dalhin mo na siya sa ospital. Ha? Boss Fu. Bitawan mo ako. Sumama ka sa akin pabalik sa Jingnan. At makipaghiwalay ka kay Su Wei niyan. May sira ka ba sa ulo? Hindi ka pa nga nakikipaghiwalay kay Song Nan Kiao. Eh ako pa? Hindi ako makikipaghiwalay. Kailangan mong makipaghiwalay kay Su Wei niyan. Tungkol naman sa akin at kay Song Nan Kiao. Kami rin ay, Makikipaghiwalay ka kay Song Nan Kiao. CJ, bibigyan kita ng 1 buwan para makipaghiwalay. Kapag nagawa mo, parang walang nangyari. Kung hindi, huwag mo na akong guluhin. dalhin mo siya pabalik sa Jingnan. Ms. Luo. Huwag mo akong hawakan. Kaya ko namang maglakad. Palaging radikal si Fu Tingshi. Huwag mo siyang direktang kontrahin. Pabayaan muna nating mawala ang kanyang pag-ingat. Tapos hanap tayo ng pagkakataon para tumakas. Presidente, masama ang pakiramdam mo. Pumunta muna tayo sa ospital. Okay lang ako. MS Luo, pakiusap mo naman sa presidente. Sabi ng doktor, kailangan niyang magpahinga. CJ, tatawagan ko na lang ang asawa niya. Si Song Nan Kiao. Trabaho niya ang alagaan siya. Huwag na. Gawin mo lang ang trabaho mo. Pasensya na. Tungkol sa pagpapakasal kay Nan Kiao. Dapat sana ay sinabi ko muna sa'yo. Alam mo ba kung anong araw iyon? Iyon ang araw ng kaarawan ko. Nagluto ako ng maraming pagkain at bumili pa ng cake. Naghihintay ako sa bahay na malaki para sa iyo. Pasensya na. Hindi ko alam. Alam kong hindi mo naaalala at hindi ko rin inaasahan na maalala mo. Nag-text ako sa iyo, sana makauwi ka. Para samahan ako sa aking kaarawan pero hindi mo man lang tinignan ang mensahe. Talagang hindi ko alam. Ano ba ang saysay kung alam mo man o hindi?
Pinakamalala, hindi ka magre-register sa araw na iyon, pero sa susunod na araw o dalawa, magre-register ka rin. Kanina, galit na galit ka. Dahil nakita mo, na nagparehistro ako kasama si Suwainian. Alam mo naman, na ang pag-register ko kasama si Suwainian ay isang dokumento lamang, hindi ito nangangahulugan ng anuman. Pero bakit ka nasaktan ulit? Ito ang tinatawag na, hindi mo nararamdaman ang sakit hanggat hindi ikaw ang nasasaktan. Hindi mo alam kung ano ang sakit. Karapat dapat ka dyan. Bibili ako ng mga gamit. Pabilhin mo na lang si Zangkin. Fleeting she. Hindi ako bilanggo mo. E di samahan ka niya. Bahala ka. Kung mawala ka, huwag ka nang bumalik. Opo, boss. MS Luo, hindi pa ako kasal, hindi ko pwedeng mawalan ng trabaho. Huwag kang mag-alala, hindi ako tatakbo. Pagkatapos nating mamili, ikaw ang magbabayad. Ipa-reimburse mo kay Fleeting she. MS Luo, hindi ka ba tatakbo? Pupunta ka ba o hindi? Pupunta. Luo Jingchue, ang bilis mong bumalik. May mukha ka pang mamasyal sa alahas. Nagparehistro na sina Fu Tingshi at Nang Kiao. Ikaw lang ay isang maliit na kid. Bakit may pasa sa noo mo? Hindi kaya binugbog ka sa kalye? Luo Jingchue, ikaw pala ang nagturo. Hintayin mong punitin ko ang iyong masamang bibig. Kung magiging bastos ka pa kay MS Luo, mag-ingat ka, baka paalisin ka ni Boss Fu sa Jingnan. Fu Tingshi. Paano possible? Hindi ba't matagal nang iniwan ni Fu Tingshi si Luo Yingsue? He Jiao Jiao. Ano ang sinabi mo kanina? Gusto mong saktan si Luo Jingsu. Nagkakamali ka. Matagal na kaming hindi nakita ni Jiao Jiao. Sobrang miss niya ako, kaya sumugod si Liu Gang para yakapin ako. Tama ba ako, Jiao Jiao? Tama si Yingsue. Matagal na talaga kaming hindi nagkita. Gusto ko lang siyang yakapin. Jiao Jiao, gusto kong pumili ng alahas. Maganda ang taste mo, tulungan mo ako pumili. Hey Jiao Jiao, ngayon ay pwede na kitang ipapahamak. Kay Fleeting she anytime. Kaya mas mabuti kung hindi mo ako gagalitin. Tumingin ka lang ng mabuti, naiintindihan mo. Hello, gusto ko sanang tingnan ito. Siege po. Ang ganda ng taste niyo, miss. Ito pong singsing ay ang pinakamahalaga sa aming tindahan. Na simbolo ng tunay na pag-ibig. Maganda ba? Ang ganda-ganda. Siyempre, maganda ka kaya kahit ano suot mo, maganda. Hindi kita tinatanong. Fleeting she, maganda ba? Maganda. Miss, lahat ng singsing sa inyong tindahan, bibilhin ko. Maganda rin ang mga gintong alahas dito. Hello. Lahat ng gintong alahas sa inyong tindahan, kukunin ko. Fleeting she, ang gintong alahas ay kailangan para sa kasal. Binilhan mo ba si Song Nan Kiao noon? Siyempre hindi, para lang sa'yo ito. I-charge lahat sa card. Ingat po. Tapos na tayong mamili, aalis na kami. Jiao Jiao, kita-kits ulit. Siege, mag-usap tayo minsan, Yingsue. Hello, 8 Nanxiao. Ako si Yaya. Nakita ka o sina Luo Yingsue at Fu Tingshi. Bumibili sila ng singsing at ginto. Mukhang mag-i-engage na. At sinabi rin na hiwalayan ka na bukas. Nasaan ang binili ko? Bigay mo dito. Ito para sa'yo, magugustuhan ng magiging asawa mo. Miss Luo, hindi ito biro. Ito ay binili ng presidente para sa engagement mo. Luo Jingsu. Ano ba to, niloloko mo ako? Gumastos ka ng pera mo at pinakain mo pa si Jiao Jiao. 2 biyaya sa isang hagis. Fleeting she, ibaba mo ako. Bitawan mo ako.
Futingshi, ano ang ibig mong sabihin? Ikukulong mo ako. Pwede kang pumunta kahit saan, pero hindi ka pwedeng lumayo sa paningin ko. Hala, Tingshi. Naglaslas si Nankia. Saan? Sige, pupunta ako agad. Sa wakas, umalis na. Ano ang nangyari? Labis ang kalungkutan ni Nang Kiao, kaya naglaslas siya. Noong gising pa siya, mahigpit niyang ipinagbabawal na sabihin sa iyo. Kaya, nung nasa ospital na siya, saka lang ako naglakas loob na tawagan ka. Bakit ganun kalala? Ano ang ginagawa mo noon? Pagkatapos niyang pumayag na makipaghiwalay sa iyo, palagi na lang siyang malungkot. Hindi ko rin siya makontak, at ayaw siyang pawiin ng mga magulang niya. Kaya wala siyang choice kundi. Huwag mo nang sabihin, alam ko na ang dapat gawin. Nang Kiao, umalis na siya. Magaling ang pag-arte mo. Bakit mo kailangang maglaslas ng ganun kalalim para lang magpanggap? Ono ba alam mo. Futingshi, talagang akinsiya. Fu, pakiusap. Patawarin mo na ang pamilya namin. Wala kaming kasalanan, pakiusap, kahabagan mo kami. Bilisan mo, lumuhod ka at humingi ng tawad kay Fu. Bilis. Wala si Boss Fu, umalis na kayo. Tara, ma. Hala, lumuhod ka. Lumuhod ka. Ano ang nangyayari? Bakit kayo nag-aaway? Luo Yingsue, niloko Montag ako. Anak. Kalmahan Montag. MS Luo, nagkamali tayo ng akala. Wala kaming kasalanan, pakiusap. Sabihin mo kay Fu, napatawarin na kami. Walang kasalanan? Tanungin mo ang anak mo, ilang taon na siyang gumagawa ng masama sa Jinan. Hindi pa pala kayo naghiwalay ni Futingshi? Niloloko Montag ako, ha? Suwainian, gamitin mo naman ang utak mo. Isipin mong mabuti, ako ba ang nanloko sa iyo o ang pamilya niyo? Ang niloko ng iba, Bakit? Ibig mong sabihin? Anak. Ma. Naloko tayo. ano ang ibig mong sabihin? Ang pamilya Luo, alam na alam nila na hindi pa sila naghiwalay ni Futingshi. Pinapasabay pa ako sa kanya. Hindi ba't malinaw na gusto niya? Sakupin ang aming pamilyang Su? Ngayon, iniisip mo pa rin bang wala kang kasalanan? May marriage certificate tayo. Legal tayong mag-asawa. Kung hindi mo papayagan, natigilan ni Futingshi ang pamilya namin. Hindi kita tatantanan. Hindi ba't asawa mo ako? Uwi tayo. Natural lang yon. Halika. Sige, sasama ako sa inyo. Ano nang hinihintay mo? Tara na, halika. Saan tayo pupunta? Sundo ako ng asawa ko, uwi kami. Futingshi, anong ginagawa mo? Ikaw ako. Tumahimik ka. Ginoong Fu, pakiusap. Pakitigilan na ang pamilyang Su, Ginoong Fu. Kanselahin ang kasal ninyo at hihinto ako sa pamilyang Su. Sige, pupunta na ako. Halika. Simula pa lang ito ng palabas. Lo Jingsue, may hangganan din ang pagiging pasaway. Hindi mo ba sinabi na walang kwenta ang marriage certificate? Bakit mo pinapakansela kay Suwainian? Ang kasal ko kay Song Nankiao. Formalidad lang yon, pero ikaw, para lang akitin ako. Ayokong mag-akit sa'yo. Mas gugustuhin kong pakasalan si Suwainian. Kaysa sa'yo. Lo Jingsu, hindi mo ba ako maintindihan? Sige, naiintindihan kita. Bigyan mo ako ng deadline. Ikaw at si Song Nankiao. Kailan kayo maghiwalay? 3 buwan. Sigurado ba makakapaghiwalay kayo sa 3 buwan? Sigurado. Sige, bibigyan kita ng 3 buwan. Pero kasal ka na ngayon. Ayokong makipag-usap sa may asawa. Huwag kang mag-alala, hindi kita gagambalain habang hindi pa kami hiwalay. Pero hindi ka rin dapat mawala sa paningin ko. Sige, pinipilit mo ako. Tatawagan ko na ngayon. Si Song Nankiao. Tatanungin ko kung ano ba talaga ang gusto niya. Alam niya may boyfriend ako. Bakit niya ako pinakasalan? Anong balak niya? Nababaliw ka na. Mahina ang puso niya, kakagaling lang sa pagpapakamatay. Gusto mo ba siyang patayin? Kung mamatay siya, magiging tayo na. Lu Jingsu. Alam mo ba kung bakit matagal ko nang sinusunod-sunuran si Song Nankiao? Ayokong malaman. Kaya sinasabi mo, mabait ka sa kanya. Dahil noon nasa ibang bansa kayo. At tinanggol ka niya sa isang bala na nagdulot ng sakit sa puso. Anong kinalaman ko dyan? Kung ganun, dapat nga pakasalan mo siya at alagaan. Talagang bagay kayong dalawa. Lu Jingsu. Espesyal ang trato ko sa kanya para bayaran ang kasalanan mo. Eh di salamat talaga sa pagbabayad ng kasalanan ko, totoo. Buong puso akong nagpapasalamat, alam kong mabigat ang kasalanan ko. Kaya hindi ko na siya gustong guluhin. Plano kong lumipat muna dito sa ibang lugar. Pag namatay na siya, saka ako babalik. Ano ba yung sinasabi mo? Ganito talaga ako magsalita, pero totoo naman. Di ba? Oo nga, ang naman. Sinabi hindi siya mabuhay ng ang naman.
Ngayon naman, sinasabing hindi tatagal ng 3 buwan. Puting Shi, ikaw ang laging nagsasabing mamamatay siya. Totoo naman, bakit hindi ko sasabihin? Ikaw ang may gawa nito sa kanya, paano mo nasabi? Nang ganun kadali? Eh ano, sabihin mo, paano ko siya sinaktan? Noong nasa ospital siya, doon lang nalaman. Na ang bala ang nag-trigger ng sakit sa puso niya na dati ay kailangan lang. Nang maliit na operasyon pag-uwi para gumaling. Eh di gawin mo. Sa resources mo, makakahanap ka ng doktor. Hindi naman siguro problema yun. Bakit ngayon mamamatay na siya? Dahil sa'yo, lumala ang kanyang sakit. At baka mamatay pa. Huwag kang magdaldal, sabihin mo kung kailan ko siya sinaktan. Huwag mong ipasa sa akin ang sisi. Hindi ko tatanggapin ang igi mo. Dahil itinulak mo siya sa hagdan. At nagdulot ng permanenteng pinsala sa kanyang katawan. Kailan ko siya itinulak sa hagdan? Ikaw si Jing Chue, ang ganda mo. Pasensya, may sakit ako nitong mga nakaraang araw. Nasa ospital lang. Si Tingshi ang laging nag-alaga sa akin. Huwag mong sisihin si Tingshi kung may sisihin ka. Ako na lang, dahil mahina ang katawan ko. Ha? Nandiyaw, okay ka lang. Luo Yingsue. Paano mo naitulak si Nang Kiao? Buhay ito Hindi ako, wala akong ginawa. Patunayan kong malinis ang konsensya ko. Kumusta na siya? Tingshi ako. May sakit sa puso si Nandiyaw. Tapusin na natin ito. Akala niya ako ang nagtulak sa kanya. Tingshi, nakakadiri ka talaga. Hindi mo karapat-dapat ang tunay kong pagmamahal. Lu Jingsu. Hanggang ngayon matigas pa rin ang ulo mo. Nagkamali ka. Nababaliw ka pa, ngayon ko lang nalaman. Bulag ka pala't pipi. Bitawan mo ako. Sino ba talaga ang nagkamali? Dilat mo ang mata mo at tingnan mo kung ako ba ang nagtulak. Bumaba si Song Nan Kiao. Hindi ko alam. Kung may video ka, bakit ngayon mo lang ipinakita? Malaking bagay ito, paano ko hindi sasabihin sa iyo? Ako ang nagpadala, hindi mo lang pinansin. Kahit ano pa ang mangyari, kasama man ako o wala. Ang espesyal mong pagtrato at pag-aalaga kay Song Nan Kiao. Talagang mangyayari, anong pagbabayad sala para sa akin? Para sa sarili mo yan dahil nasa abroad siya. Tumanggap siya ng bala para sa iyo, ayaw mong suplian ang nararamdaman niya. Ako ang itinulak mo para takasan. Tingshi, plastic ka talaga. Lu Jingsu, hindi ko alam. Nadala ako ni He Jiao Jiao. Saan mo gustong pumunta mamaya? Gusto mo bang samahan ako? Dati hindi kita pinapansin. Pasensya na, sa susunod masasamahan kita. Samahan mo ako. Bilang asawa ni Song Nan Kiao. Maghihiwalay kami ni Song Nan Kiao. Hindi niya tayo makakasagabal. Sa pagitan natin, mula nang iwan mo ako ng gabing iyon. Tapos na talaga. Wala na tayong pag-asa, hindi na kita mamahalin. Jingsu. Nang gabing iyon. Pasensya na, pero dahil okay ka naman. Huwag mo na bang banggitin, babawi ako sa'yo. Sige, tapos na yun. Hindi mo ba sinabi na pwede mo akong samahan ngayon? May gusto akong puntahan, samahan mo ako. CJ. Saan mo gustong pumunta? Pumunta sa Jingnan Hospital. Hindi ako comfortable. Naka-confine si Song Nan Kiao, di ba? Nandyan din si Jiao Jiao. Sila ang nag-set up sa akin dati. Pinag-iisan ko ang kasalanan hindi ko naman ginawa. Siyempre, pupuntahan ko sila sa ospital para magbayad. Kakagulat lang ng pulso ni Nantiao kahapon. Mahina pa ang katawan niya ngayon. Pag pumunta ka ngayon, paano kung ma-trigger siya? Kung hindi mo ako papayagang puntahan siya ngayon, hindi mo rin ako papayagan sa susunod. Kaya ipopost ko na lang ang ginawa niya sa internet. Tingnan natin kung makakalusot pa siya sa dahilan na malapit na siyang mamatay. Para takutin ang boyfriend ng iba na pakasalan siya. Tingnan natin kung makatarungan ba yon. Papatayin mo siya sa ginagawa mo. Mas matibay siya kaysa sa iniisip mo. Dapat namatay na siya 6 na buwan ang nakalipas, pero hindi pa rin.
Sabihin mo sa kanya, pagkatapos ng diborsyo, ilang beses na siyang na-ospital, hindi pa rin siya namatay. Kahapon nagpakamatay siya, buhay pa rin. Kung mamamatay talaga siya, ibibigay ko ang buhay ko. Pero ngayon si Futing Shi, hindi ko tatanggapin ang paghihirap na to. Hindi kita papayagang puntahan siya. CJ, kakasend ko lang ng video kay Fusui Juan. Kung hindi ako tatawag sa kanya bago mag-negatibo isa sa'yo, ipopost niya ang video na to sa Weibo. Kondisyon. Ang kondisyon para hindi mo siya puntahan. Makipaghiwalay ka sa akin, hindi na tayo magkikita pa. Gusto mo talagang ituloy ito. Kung ayaw mong makipaghiwalay. Pero palagi mong inuuna si Song Nan Kiao. Dati tanga lang ako, kaya ko tiniis to. Pero ngayon hindi na. Pumili ka, hayaan mo akong puntahan si Song Nan Kiao sa ospital para magbayad. O makipaghiwalay na lang tayo ng tuluyan. Bitawan mo na ako. Pumili ka ng isa. Ano ang pipiliin mo? Pumili ka, pupunta ka ba sa ospital o makikipaghiwalay? Pupuntahan mo siya para magalit, tapos ano? Tapos masaya na ako. Ako ang naghihirap ngayon. Pupuntahan mo si Song Nan Kiao. Kahit masaktan siya, pupunta ka pa rin. Takot kang may mangyari sa kanya? Eh di hiwalayan mo na ako. Bitawan mo na ako. Ikaw ang may problema, huwag mo akong isisi. Pumunta sa ospital. Tingshi, dumating ka. Yingsue, nandito Karen. Luo Jingsue, anong ginagawa mo dito? Maari mong ma-stress si Nang Kiao. Paano ko siya ma-stress? Sinabi sa akin ni Tingshi na may sakit si Nang Kiao. Nag-aalala ako kaya pinuntahan ko siya. Hindi ganong, Yingsue. Masaya ako na dumalaw ka. Pero yung pagpapakasal namin ni Tingshi, ramdam ko ang guilt. Sa totoo lang, nung nalaman ko, galit na galit ako. Pero si Tingshi, ipinaliwanag niya ng maayos na yung kasal namin. Ay walang saysay. At salamat sa'yo. 4 na taon ko siyang inistorbong, malamig siya sa akin. Pero nitong mga nakaraan, nagbago ang pakikitungo niya sa akin. Masaya ako na ganon ang pag-isip mo. Masaya ka na? E di ako naman ang malungkot. Luo Yingsue, nangguk ulo KBA? Luo Jingsue, nawala ka na sa isip mo. Hey Jiao Jiao, yung utang na loob natin. Oras na para pag-usapan. Anong pag-usapan natin? Tanong ko sa'yo, 6 na buwan na ang nakalipas. Nahulog sa hagdan si Song Nan Kiao. Paano siya nahulog? Sabihin mo ng malakas. Si Song Nan Kiao noon. Paano nga ba nahulog? Tingshi, Huwag kang himatayin. Kapag hinimatay ka, ako ang susuwan. Ipapakalat niya ang video sa internet. anong video? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Ikatlong tanong ko sa iyo. Paano talaga nahulog si Song Nan Kiao? Hindi ko alam ang nangyari sa inyo noon. CJ, tanong ko sa iyo. Itinulak ba kita? Jingsue, hindi ko kailanman sinabing. Ikinawala Montag ako. Nakita mo na, sinabi nila na hindi ko siya itinulak. Alam ko. Wala ka doon. Luo Yingsue, bakit ka ganyan? Ikaw ang nagtulak kay Nang Kiao. Jingsue, hindi kasalanan ito. Malas lang talaga ako. Futing Shi, nakita mo na? Sila ay nagtulungan para ako'y ituro. Sa loob ng maraming taon, ikaw ay laging sunod-sunuran sa kanila. Ang kapal ng mukha mo. Ikaw ang nagtulak kay Nang Kiao. Yaya, Hindi talaga kasalanan ni Jingsue ang nangyari. Ako mismo ang may problema sa katawan, walang dapat sisihin. Paano hindi kasalanan niya? Kung hindi dahil sa kanya, may pag-asa ka pa sana. Si Luo Jingsue ay napakasama. Yaya, humigil ka na. Tama na. Ijeo Jiao. Hanggang ngayon, pinipintasan mo pa rin si Jingsue. Ang katotohanan ay katotohanan. Kahit na gusto mong protektahan si Luo Jingsue, hindi mo may tatago ang katotohanan na siya ang may kagagawan sa nangyari kay Nang Kiao. Katotohanan. Sige, ipapakita ko sa iyo kung ano ang tunay na katotohanan. Nakita mo ba? Ito ang tunay na katotohanan. Kanina ko pa kayo tinatanong pero patuloy pa rin kayong nagkakaila. Ngayon, narito na ang katotohanan, ituro nyo pa sa akin. Isisi nyo pa sa akin, sabihin nyo sa akin. Ako ba ang nagtulak kay Song Nan Kiao? Bakit ngayon wala na kayong masabi? Kanina ang yabang nyo. Ayaw niyo na bang magsalita?
Jingchue, pasensya na, alam kong mali ako. Hindi dapat ako naingit sa'yo dahil sa iyong kagandahan at nagpakanalaban sa'yo. Naligaw ako ng landas, pakiusap, dahil sa ating pagkakaibigan, patawarin mo na ako. Pakius up. Hey Jiao Jiao, ang kapal talaga ng mukha mo. Ikaw ang nagpakana sa akin, tapos ako pa ang dapat magpatawad? Eh ikaw, bakit mo ako pinagbintangan? Dahil ba kay Footing Shit? Dahil lang gusto mo siya. Kailangan mo bang alisin ako bilang kanyang kasintahan? Para sa iyo ang pwesto. Hindi ganoon, noong inattack ako sa puso. Ako ay nahulog, si Jiao Jiao. Ang nagsabi sa akin na, nakita niya mismo na ako itinulak mo, kaya ako naniwala. Ngayon, narito na ang katotohanan para lang takasan ang responsibilidad. Lahat ng ito ay isinisi mo kay Jiao Jiao. Songnan Kiao, inosente ka ba? Sige, balikan natin ang simula. Noong alam mo naman na si Footing Shi ay kasintahan ko, pinilit mo pa ring pakasalan siya. Parehong babae tayo. Ang intensyon mo halata na. Hindi ako si Footing Shi, Songnan Kiao. Hindi ako magiging tanga para lang magpanggap kasama mo. Nankiao. Doktor, tawagin ang doktor. Hoy! Wala akong kinalaman dito. Hindi ko siya itinulak mula sa balkonahe. Kaya kahit mamatay siya ngayon, wala pa rin akong kinalaman. Tumahimik ka, Lo Jingsu. Ito ba ang gusto mo? Masaya ka na ba ngayong patay na siya? Lumabas ka. Alam mo sabi ang sakit ang ni Songnan Kia nagrabe? Tiningnan ko ang kanyang record, walang mali doon. Pero sabi ng doktor, hindi na siya magtatagal. May problema sa record ni Songnan Kiao. Luo Yingsu. Sinira Montag ang buhay ni Songnan Kia. Ngayon gusto mong tumakas. Hindi pwede. Basta't buhay si Songnan Kiao. Hindi ako hahabulin ni Footing Shi. Hindi mo ba alam kung may mangyayari kay Songnan Kiao? Pero ikaw, hindi ako hahabulin ni Footing Shi. At hindi mo nagagabalain si Songnan Kiao. Akala mo makakatakas ka? Ano, KBA? Ang yaman mo, pero pinapasok mo ako sa trabaho. Na pinakamababa, pinahirapan mo ang buhay ko sa kolehiyo. Napaka-plastic mo. Kaya, magkano ang binayad sa iyo ni Songnan Kiao? Para siraan ako. 200,000. Malaki nga yun, iginagalang ko ang kapalaran mo. Ingat ka. Jingchue, alam ko na ang pagkakamali ko. Dahil magkaibigan tayo. Pakiusap, tulungan mo ako kay Footing Shi. Pwede ba niya akong patawarin? Wala akong kaibigan na tulad mo. Hindi ba kita inalagaan? Pero ano ang ginawa mo sa akin? Mas mabuti pang humingi ka ng tawad kay Songnan Kiao. Kaysa dito sa harap ko. Good luck. Bakit lahat ng tao ganito ang trato sa akin? Miss Luo, sabi ni Boss Fu, kailangan mong sumama sa amin. Pasensya na. Bitawan niyo ako. Luo Yingsu. Halika.